how's everyone doing? Kamusta po kayong lahat? Na-miss ko po kayo. Ngayon lang po tayo nakapag-vlog ulit. Hindi ko alam guys kung paano ko sisimulan. Wala na po kami ni yung aking kasama. Ayan, wala na po kami. Pero wag po kayong mag-alala dahil okay naman po kami. Okay siya, okay din naman po ako. Medyo lang po ako nagtawag dito, I take time for myself para ma-process ko ba hindi cloudy yung aking utak bago ako gumawa po ng content. Yan. Actually po yung isa po sa reason kaya hindi ako gumawa din ng content kasi emotional ako, gusto kong muna ba malagpasan muna yung stage na yun. Kasi syempre, sino ba naman, lahat naman po tayo na dumadaan sa mga breakup, yan. Lahat naman po tayo, may pagdadaanan tayong process at walang shortcut po doon. Yeah. So, yun lang po. Gusto ko lang sabihin sa inyo na, ayan, okay naman po. I'm doing well. At saka, ito po, mas tahimik po. Ayan, nagkakaroon po tayo ng peace of mind, tahimik, at saka naka-focus lang po talaga ako ngayon on myself, heal myself, and yeah. Magbablog po tayo ulit. Welcome back sa akin. Sana po, suportahan niyo po ako parati. Kagaya pa rin po ng pagsuporta niyo noon. Wait lang. Lately, nagkakaroon po ako ng brain fog. Minsan parang ang hirap bumangon. Vlog po tayo. Minsan ang hirap bumangon. Minsan iiyak ka nang hindi mo alam kung bakit. Minsan pagising mo, merong something sa dibdib mo na hindi ko ma-explain. Parang yan, naging emotional naman ako. Kaya ako hanggat maaari hindi ako gumagawa pa ng video kasi ito. Gusto kong malampasan itong stage muna na ito bago ako sana mag-talk. Kaya lang ayoko naman din yung emotion ko ang magko-control sa akin. Ayan. So it's tawag dito, hinaharap ko po ngayon, talking to you kahit na alam ko na may times talaga na magiging emotional ako. It's like therapy for me, no? So kailangan ko siyang tawag dito, malampasan. Healing for me is like every day you wake up and it becomes better. It becomes bearable. And nagkakaroon ka ng new perspective on how to deal with it on the next day. Basically po, as of now, binibisi ko lang po yung sarili ko. For me, ayan, nagbibi steps po ako. Nag-back to. Wait lang, meron nag-message yung ate ko. So, bahagi ng aking life routine yung mag-exercise. Pero hindi ko siya nagawa, guys. Yeah. My fault. Naging tamad ako. Kailangan ko maging accountable. So, yun, naging tamad po ako. At kaya, ito yung aking, balik sa akin. Nagsasuffer po yung aking katawan, mental health, lalo na po, it's, halo-halo pong mga tawag dito, circumstances, no? Normal circumstances in life. Normal din naman na nagkakaroon tayo ng mga alalahanin, ganun, no? And isa po, my major tools to cope up with it is to make sports at tignan po yung aking mga kinakain. And aminado po ako na for the last few months, hindi ko po siya nagawa. Hindi ko siya nagawa. I get I was in the rabbit hole. Kung yun ang tamang term. Yeah, parang ganon. Tapos ang dami kong mga hindi namamalayan, guys, na nangyayari sa paligid ko. Sometimes, like, you are living day by day na at the back on your mind, sinasabi mo, okay, things will change, mag-iiba rin to bukas. Tapos wala kang ginagawa, you just wait for that right time to come. Minsan hindi po siya dumarating. We have to make some move, no, to get out of that rabbit hole. Huwag tayong maghintay na bukas, ayun, may miracle na or somebody will come na iaahon tayo doon. Hindi ganun. Kasi ourself is our responsibility. Kahit po pamilya natin, hindi naman tayo kayang tulungan, no? I'm not disregarding the family support, no?
Of course, importante pa rin po yung to reach out to our family, loved ones, friends. Pero, I mean, at the end of the day, you are responsible for yourself. Wanna share din po, sa nangyari po na breakup. Wala pong may kasalanan, no? Wala pong may kasalanan. I'm not blaming anyone, not even myself, no, of course. Talagang nangyayari yan kasama po sa buhay. Eh, wala tayong magagawa kung nakisabay kami kina Bea Dom at Katnil, no? To move on forward, acceptance is the key for me. Accepting it happened and take responsibility for my contribution, why it happened, and work on that para hindi siya maulit. To be able to keep that lesson, learn that lesson, and yun, maiwasan yung mga ganung ano. What I realized this time is that I am repeating pattern, guys. And I know na itong nangyayari po na ito is nothing to blame. Ito po yung ating tawag dyan, childhood up ba yan? Naging how our childhood install us, prepare for us. Like, yung mga pinagdaanan natin noon. Alam nyo ba noon, yung mga ganitong, talaga yan, I don't pay attention, I don't believe on that. It's like, for me, it's bullshit. But if it happened to you and you have no choice but to ask yourself and look back, and ask yourself like, why? Why am I repeating this pattern? You are responsible. Responsible po tayo to maghanap ng solusyon para sa atin. I mean, mag-research tayo kung ano yung makakatulong sa atin na paunti-unti lang, wag nating overload yung ating utak din. And then yun, start from there. Ang daming mga naghihiwalay na mga guys, yung mga couples na hindi natin akalain na maghihiwalay, di ba? Yan. So ito na guys, ito yung patunay na yung nagagawa po ng technology sa atin, yung mga social media, ang nagagawa po sa atin, like some are boosting their confidence or their ego, and some are lalong nagiging na-highlight yung kanilang insecurity because when they see other people in social media, seeing them like for example, like perfect couple or something, tapos i-compare nila yung kanilang sarili. Naku guys, it's the danger place to be kapag kinumpare mo yung sarili mo kung ano yung nakikita mo sa social media. Please don't do that. Na-highlight po yung ating guard your own, guys. Guide your own mental health. Huwag niyong hayaan na yun, ikumpara yung buhay ninyo sa kung ano yung mga nakikita natin po sa social media. Ang mas mabuti pong ikumpara ninyo ang sarili niyo yung previous po na self ninyo. Kasi we have to level up. Hindi tayo pwedeng dyan lang. Kasi yun po, kapag yung nai-stuck na tayo, malalaman natin yan kasi things are going against our will. Tapos, natin, yung parang hindi lang natin pinapansin. And then, one day, guys, yan? Kumbaga, yun parang pitik sa'yo yun Pitik ng buhay sa'yo na, yan, gumising ka, you have something to do. You have something to work on here. Tapos, hindi natin pinapakinggan, no? Tapos, yung pitik na yun, nagiging suntok. Palakas ng palakas kasi hindi natin pinapansin. And then, yun, dahil nga parang nandun tayo sa rabbit hole, hindi natin pinapansin, at yung pitik naging suntok, yung suntok naging tadyak. And doon tayo magigising, no? But, kung kagaya ko kayo, na nasa ganun na sitwasyon, don't beat yourself up. Ang importante ay bumangon po kayo sa pagkakatadyak. Tadyak talaga, no? Yeah, bumangon po kayo, tapos, tanungin niyo yung inyong mga sarili. Ano ba yung pwede kong gawin dito? Kasi hindi tayo pwedeng magstay lang doon na, iiyak tayo kasi biktima tayo. Hindi, lalo tayong mai-stuck. Really, kasi in this life, nobody will save you. Nobody will help you but yourself. Iwanan na tayo ng lahat. Iwanan na tayo ng ating mga mahal sa buhay.
taong pinakamamahal natin. Pero wag nating iwanan yung ating mga sarili. Kasi yung inabandonan natin na sarili natin. Kaya nagkakaganyan kasi you are losing yourself. Nakapokus kasi tayo sa external na bagay. Grabe talaga. Self-abandoning, guys, is really, really bad. It will hit you back hard. Yeah. Pero wag natin din, don't beat yourself up sa mga ganyan kasi yun ang natin yun ang ating mga coping mechanism, yun ang alam natin to survive. Manghirap siya, naku guys, ang hirap niyang alisin kasi yun kumbaga yung ating nakasanayan. Survival mechanism natin yun to please people. Lalo na if we grow up to the family which is unpredictable yung mga moods. Halimbawa, nanay mo o tatay mo, unpredictable sila, no? So, ikaw, you are trying to manage the environment. Behave ka kasi ayaw mong maka-trigger, ayaw may sumabog, may sumigaw dyan, may magalit dyan. So, yung ating radar, naka-high alert, like we are always scanning the environment, the place. Kaya kung sino yung may tendency na sumabog, andun kaagad yung ating tawag dyan, pagiging people pleaser. Para wag silang ma-trigger, mga ganon. So yun po ang ating survival. Nabanggit ko rin to sa mga unang vlogs ko, no? Kasi totoo naman din So yun ang nagiging survival mechanism natin as child. Kasi bata tayo, wala tayong like helpless tayo, nakadepende tayo sa ating caretaker o magulang natin, di ba? And yun, nadala natin yun sa adult. Kasi yung trauma na po yun, nandun lang somewhere in our subconscious or body, I don't know. Nandun lang siya. Yun ang ating programming. And pagdating natin sa adulthood, nadadala natin din yun as like survival mechanism. And akala natin yun na yun. Hindi natin na aware na pumapasok yung ganun na defense. So, ang nangyayari yung ating mga relationships, mga ganun. Kung napapansin natin, like, repeating the same pattern. Kasi yung ating survival mechanism hindi nagbabago. Kahit ibang tao yung kaharap natin, but we are facing the same conflict or same scenario. That's the same defense mechanism na lalabas sa atin, no? Yeah. Gusto ko pong pumunta ng therapy. Actually, hindi pa po. Naghahanap pa po ako ng pwede kong puntahan na, kasi yung paghahanap din po ng therapy ay hindi basta-basta. Mayroon pa akong gawing, something for me and something sa mga tao to lead or to show them na it's okay. It's okay to seek help kesa patuloy lang tayong magiging miserable dahil sa nangyari hindi naman natin kasalanan sa ating childhood. Kasi kung hindi tayo magiging responsible, ano mangyayari sa atin? Bawat tao makakasalamuha natin. Ipapasa natin yung trauma na yun. Hindi pwedeng ganun, guys. We have to break the cycle. Ang dami kasi ding guys, no? Ang dami kasi ding stigma. Kaya yung iba sa atin, kapag we struggle like depression, anxiety, or anything na related to mental health, nahihiya tayong kahit minsan sa pamilya natin, nahihiya tayong mag-share ng ating pinagdadaanan. Nahihiya tayo kasi yun ang stigma. Let's break that, no? Huwag na natin yan kasi guys, huwag na tayong denial, guys. Huwag tayong denial kasi for what? Dahil isipin natin kung anong isipin ng ibang tao sa atin. No, bakit ba masyado tayong wait lang. Hindi ako galit, guys. Hindi ako galit. Bakit ba masyado tayong concerned sa iisipin ng mga ibang tao sa atin? Bakit? At the end of the day, tayo ang nag-i-struggle ng anxiety. Tayo yung gising ng 1:00, 2:00 ng madaling araw. Hindi natin alam kung pagod na pagod ka pero hindi ka makatulog. Tapos iniisip natin yung kung anong isipin ng ibang tao sa atin. Bakit we give so much power to the people na hindi naman natin kilala? And the fact, these people themselves struggle the same. Kailangan lang nila ng magiging voice nila, magiging boses nila. Alam ko matagal yan kasi medyo matagal yung appointment, but
kailangan ko siyang gawin, guys. Kailangan ko siyang gawin. Actually, noon ko pa 'to naisip, when I struggled the same nung nagkaroon din ako ng parang breakdown. Breakdown bang tawag do'n or panic attack. Noon ko pa 'yun na after, death ng aking asawa. So, I consider that already pero hindi ko magawa-gawa, guys, kasi nga di ko alam kung paano. Tapos alam mo naman dito, German, sabi ko magkakaintindihan ba kami? 'Yun na ngang i-unpack yung history mo ng childhood mo is napakahirap na para sa'yo. Dadagdagan pa ba ng yung language barrier? So, nakalimutan ko siya, guys. But this time, I think I'm ready. So, I want to do it. Kasi, gaya nga na sinabi ko, I want to be accountable for myself. Maging boses na rin, di ba? Para naman merong pakinabang naman tong ating channel. Para naman tuloy, ano ba yung purpose natin dito? Bakit ba natin to ginagawa? Mag-purpose natin dito sa mundo, bakit tayo nandito? Hindi naman, di ba? Hindi naman just to sleep and eat and sleep and eat, like, di ba? Kasi yun po ang yung routine ko, sleep and eat and what else, no? At least kahit kakapiranggot lang, guys, na ma-inspire kayo, nako, okay na po sa akin. You know? Yes, we are not here in this world to just eat, work, and sleep. No, we are responsible for ourselves. Yeah. Ang dami, guys. Naku, guys, kung alam niyo lang, ang daming tao na they are not living their life, guys. They are in survival mode. It's so sad. It's so sad. When in reality, you can take control of your own life. Ang dami mong fears ang daming anxiety, ang daming like overthinking kasi we are like scared of people, scared to be judged. Alam niyo ba, guys, what I learned is that your fears, kapag in-embrace mo, it can turn to be your power. Don't give up your power, guys. Nobody will save you. Really, nobody. Nobody, kahit pamilya mo, hindi ka kayang tulungan. You have to save yourself. Be accountable, be responsible. So, I'm gonna take a lead. I'm gonna do this, guys. So, yan lang for now, guys. I hope na na-inspire ko kayo. Gusto ko lang din, guys, i-highlight din na mental health is a serious issue na kailangan natin, kailangan nating pagtuunan ng pansin. First of all, take care of ourselves. Have boundary. At saka wag po tayong maging people pleaser kasi isa po yung pagiging people pleaser is the set up for downfall, for your downfall kapag people pleaser ka. Kasi kahit burnout ka na, kahit pagod ka na, you never stop kasi inuuna mo yung ibang tao or yung pamilya mo. Ganyan. Guys, hindi talaga siya maganda. Kasi you are operating from luck It's just a matter of time na ikaw mismo magbe-breakdown din because you have nothing to give anymore. Lalo na kung hindi ka marunong makipag-communicate. You just go with the flow. Wala. Mabu-burn out ka lang. And yun ang isa din na mga downfall of any relationship. Kasi akala mo kasi you're giving entitled ka pa na, I give you a lot of me. Kasi yun ang pakiramdam mo kasi kahit drain ka, bigay ka ng bigay Pero in reality, hindi ka nakakatulong sa taong inaakala mo ay tinutulungan mo because you give too much. Hindi, you are enabling them. And at the same time, you are putting yourself in the grave of burnout, anxiety, and you lose yourself. Diba? So, time to level up na, no? Isa pa, guys, na gusto ko ding sabihin na huwag tayong maging judgmental. Kasi po, napakadali lang maging masama, guys. Napakadaling maging masama. Pero bakit ang hirap maging mabuting tao? Kung tutuusin, may choice naman tayo Choose to be kind always, guys. Choose to be kind kasi we don't know what is people are struggling every day. May mga tao na singhibla na lang ng buhok, guys, ang kinakapitan. Just to go on.
Tapos malay mo baka yung words of encouragement mo, yung one word na encouragement mo ay magiging makakadagdag sa kanyang kinakapitan. Anyway guys, yun lang. Iwanan ko sa inyo, be kind always because we don't know what the people is battling every day. They are fighting every day, guys. They are fighting every day. The fight we don't know. We know nothing about. Kaya, let's be kind and just spread love.